Para sa lahat ng kababayan kong Pilipino, gusto ko kayong ipakilala sa Digital Home Economics, isang digital na negosyo sa bawat tahanan. Alam niyo ba na nagsimula ang home economics sa US noong 1909 at dinala dito sa Pilipinas noong 1920 ng mga Thomasites? Tinuro nila noon ang pagluluto, pananahi, gardening at pag-iipon at lahat ng ito ay nakasentro sa iisang paniniwala. Dapat nagsisimula ang ekonomiya sa loob ng tahanan. Fast forward sa panahon, ngayon nagbago ang lahat nung dumating ang pandemya. Nasanay tayong magtrabaho, mag-aral, at mamuhay ng puro online. At dito lumabas ang tanong, kung pwede tayong magtrabaho at mag-aral mula bahay, bakit hindi pwedeng magsimula ang kita mula bahay? Diyan ipinanganak ang Digital Home Economics. Sino ang nagpasimula nito? Isang grupo ng mga global Filipinos, karamihan OFWs at PhilAm sa California, ang nagpasya na panahon na para gumawa ng kakaiba. Sa tulong ng California Technological Care, CTC, isang non-profit organization na 26 na taon na tumutulong sa mga komunidad sa Pilipinas at sa ibang bansa, nagbibigay ng computer sa mga paaralan at komunidad, ibinalik nila ang konsepto ng home economics, pero ina-upgrade para sa digital age. Hanggang sa isang araw, tumayo ang co-founding chairman ng CTC na si Demos Punsalan kasama co-founder Albert Sandy Monroe sinabi, panahon na, naibigay na natin ang hardware, ngayon software naman. Ito na ang bagong era ng AI at ayon, boom, ipinanganak ang Digital Home Economics. Isang bagong kilusan na may malakas na misyon at malinaw na pangarap. Isang digital na negosyo sa bawat tahanan. Paano ito gumagana? Bawat pamilya ay bibigyan ng CTC AI app. Isang family business app na may sarili ninyong logo o brand. Para itong digital business hub na gumagana sa kahit anong phone, laptop o computer. Ginawa ito gamit ang Progressive Web App, PWA technology, kaya mabilis ang development at hindi mo na kailangang mag-download sa App Store. Idagdag mo lang ang icon sa home screen ng phone mo at ayon, may negosyo ka na agad, less than 1 hour. Private ito, secure at naka-cloud. At dahil family-friendly, pwede ring sumali ang mga bata para matutong gumawa at mag-customize ng generative AI apps. Panalo para sa susunod na henerasyon. Ano ang laman ng app? Basically, ito ay digital business hub. Open source, flexible at pwedeng i-integrate sa iba pang digital platforms habang lumalaki ang pangangailangan ng pamilya mo. Pero ito ang pinakaastig. May dalawa ng naka-built-in na starter platforms para kumita agad ang pamilya. Una, Impok Pinas Program, Family Savings. Isang consumer organization na kumikita ka habang gumagastos. Yes, you earn through spending. Simple lang. Bawat miyembro ay may spend a tracker app kung saan sa tuwing gumagastos, tulad ng groceries, gas, at ibang panggastusin, ipasok lang lahat dito at nakasave sa private cloud data storage. Makikita mo lahat ng expenses, araw-araw, linguhan, buwanan o taunan. Para kang may personal financial advisor or spreadsheet na tumutulong makita saan napupunta pera mo para iwas overspend. At habang ginagamit mo ito, nakaka-earn ka ng spend points na pwedeng i-compound at gawing cash savings. Ito ang Impok Pinas. Simple, madaling intindihin at yes, totoo, kikita ka. Ikadalawa, Philippines Small Business Network, PSBN. Ito naman ay para sa maliliit na negosyo. PSBN ay centralized platform na nagbibigay ng digital infrastructure at digital products, DIDP. Paano ito gumagana? Sa loob ng app, may centralized platform para sa online shopping, banking, at iba pang digital transactions. Walang hassle para matuto pa kung paano magpatakbo ng digital business. At ang pinaka-unique, kaya mong magkaroon ng sarili mong digital product na pwedeng ibenta sa global marketplace. Para sa Digital Home Economics PSBN, wala kang iintindihin kasi kasama na ang development, marketing, at business management. Kami ang nagde-develop. Kami ang nagmamarket. Kami ang nagmamanage. Ikaw ang kikita. Sir, grabe ang ganda nito. Nakikita ko na agad. Parang panaginip na nagkatotoo. May sarili na akong digital business dito mismo sa bahay. Gusto ko lang linawin. May dalawang central features ang CTC AI app. Una, savings mula sa pag-track ng lahat ng expenses ko. Dito manggagaling ang ipon. Ikadalawa,
PSBN centralized back-end management at tumutulong gumawa at magbenta ng digital products? Tama ba, sir? Brilliant platform talaga. Pero to be honest, hindi ako techie. Nag-alala lang ako, narinig ko kasi na 70% ng digital businesses nalulugi sa loob ng 3 taon. Ordinaryong magulang lang ako. Baka isa lang ako sa mabangkarote. Isa pa, sir, pwede pakipaliwanag pa more. Ano ang mga digital products? Alam mo, tama ka ate. Totoo, maraming digital businesses ang pumapalya kasi walang tamang sistema. Pero dito, hindi ka nag-iisa. May centralized management system tayo para siguradong hindi ka malulugi. Tungkol naman sa tanong mo kung ano ang digital product, ito yung mga produktong hindi nahahawakan, intangible product. Gawa gamit ang technology at pwedeng ibenta online. Simple pero powerful. At i-explain pa natin ito ng mas detalyado sa susunod na video. Ang digital home economics ay hindi lang ito app, isa itong kilusan. Ito ay isang organisadong kilusan na nagsimula mula sa puso ng mga Pilipino abroad, ang tinatawag nating Global Filipino, lalo na ang mga OFWs na gustong umuwi, magbuo ulit ng komunidad at magdala ng pag-asa sa bawat pamilya. Pamilyang nag-iipon, sabay-sabay bumubuo ng maliliit na negosyo at lumalakas ng magkakasama. Ito ang puso ng digital home economics. Ang layunin, tulungan ang halos 28 milyong tahanan sa Pilipinas na maging micro-enterprises. At oo, posible ito dahil sa makabagong teknolohiya ng AI. Sakto ito sa pangarap ng bagong Pilipinas, kung saan ang digitalization ang magiging backbone ng progreso at bawat tahanang Pilipino ay hindi lang basta nabubuhay, kundi umaarangkada bilang pioneers ng AI-powered digital home economics. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa buong Asia at sa ibang bansa. Tara na, simulan na natin ang bagong tahanan ng ekonomiya. Maraming salamat sa panonood.